bakit po mahalagang bantayan ang kalusugan ng head and neck area kahit minsan hindi po natin ito napapansin? Ayan. Sige po, Doc. Well, actually, very important siyang bantayan because tulad ng sabi ko, lahat ng primary communication natin, yung primary functions ng katawan tulad ng breathing, speaking, yung ating paghinga, no? Lahat yan nasa head and neck. Sometimes akala natin walang problem, simpleng sipon lang, simpleng ubo lang, pero yun pala ay mas malalang problem na siya. So mas maiging bantayan natin siya at tutukan natin siya bago pa man siya lumala para mas maagapan natin siya ng mas maaga. Mas maagapan na mas maaga, the better yung outcome natin. Ayun. Mismo. Mhm. Early detection, Ani. ika nga. So, Oo, kasi Miss Annie, di ba? Lagi nating sinasabi, kapag late mo na pina-check up at late na detect, mas malaki ang gastos mo. Kaya tama po yung sinasabi ni Exactly. Doc. ayan. Yes. Okay. Attorney Dot, as we go on with our discussion, marami pa tayong malalaman dito. Itong tanong ko, Attorney Dot, kay Doc Jim, ano yung mga pinaka-karaniwang sakit na nakaka-apekto dito po sa ENT, head and neck part ng ating katawan? Sige nga, Doc. Ha? Kami po ay makikinig sa inyong lecture. Go ahead po, Doc Jim. Well, number one pa rin nakikita ko sa mga clinics at pinaka-common pa rin na nagpapakonsulta ay yung mga problems sa ilong. Halimbawa, nagkakasipon, sinusitis, no? Masakit yung dito sa noo, masakit yung sa face, masakit yung tenga, nagkaka-infection sa tenga, and of course, yung mga bukol sa leeg at saka sa ulo, no? Tulad ng, for example, mga kulani, mga thyroid problems, and very common sa mga pastors or yung mga nasa profession ng speaking, journalists, no, teachers, call center agents. Ito yung ating voice. Madalas marami akong mga nakikitang pasyente na nagko-complain na namamalat sila or namamaos sila. Or minsan naman, masakit kung lumulunok at hindi makalunok ng maayos. Very rare cases, yung mga cases na halos nahihirapan sa paghinga. Ayun. Oh, naku, Attorney Yeah. Dot. Yan pala yan. Magandang i-dissect ito ng gusto. Napaka-importante. Oo, kasi si Attorney Dot, Yes, bukod Miss sa Annie. pagiging abogado, nako, ito'y singer eh. At saka napaka-high pitch. Alam mo, Doc Jim, hindi mo pa siguro nakikita, napapanood kapag kumakanta ito. Ano po? Sa UP, ito yung mga magagaling na grupo eh. Yan. Yan. Si Attorney Dot, kilalang kilala yan. Sige. Attorney, go please. Alam mo, Thank Miss you po. Annie, sa totoo lang thank you very much for mentioning na kumakanta ako. Pero actually, Miss Annie, you know where I usually get my sore throat? It's from teaching. When I teach like mga 3 hours, after that, ang sakit-sakit talaga ng throat ko. And minsan nawawalan ako ng boses. Kaya ngayon, ang gusto kong itanong kay Doc, Doc, ano po ba yung mga symptoms na hindi po dapat baliwalain dahil maaaring indication na po ito ng malala na condition, especially for yung sa throat, no, yung sa ilong. Sige po, Doc. Go ahead. Ang magandang tandaan natin dyan is yung 3 to 5 days rule. Actually, pwede nating extend up to maximum of 2 weeks, but more or less 3 to 5 days. Kung yung problem natin, halimbawa, earache or hindi makahinga ng maayos, or pamamalat ng boses ay hindi nagre-resolve ng kusa within 3 to 5 days, isang sign na yan na kailangan magpakonsulta. Ibig sabihin, hindi na siya basta-bastang minor problem lang. Maaring nag-umpisa na itong major problem. So halimbawa, nagkakaroon tayo ng mga singaw. Minsan isipin natin singaw is just like very common, ano? Pero kung may singaw tayo, more than 2 weeks na, hindi pa rin gumagaling sa same area, isang sign na yun na kailangan magpakonsulta. Same yan sa pamamaos or pamamalat. Kung nawalan tayo ng boses, hindi siya na bumabalik talaga in 2 weeks time, then that's a sign we need to seek consult na po. Ayun. So, Miss Annie, baka pag 1 day lang, baka napagod ka lang talaga. Baka naman the following day, okay ka na. Pero pag umabot ng 3 days, lalo na kung mag 5 days lalo na kung mag 2 weeks na. Ibig sabihin, takbo na sa doktor, di ba, Miss Annie? That's correct. That's correct. Attorney Dot, susugan ko yung mga tanong mo na po. Okay, nabanggit nyo po yung mga
mga palatandaan. Ano pa yung iba pong red flag symptoms para sa head and neck na pwede natin masabi, oo, may problema na ito? Kasi kanina, meron din kayong binanggit na yung singaw, kung more than 2 weeks na, ano ito, Doc? Kung hindi ka na makahinga, what does it mean? Tapos, kung namamaos ka, meron akong naririnig minsan, yung boses niya parang Rod Stewart. Nung nakilala ko siya, ganun siya. Pero, later Bonnie on, Tyler. yan, mga ganyan. Pero later on, tama si Doc, mayroon palang problema. Sige nga, Doc, may explain mo ito. Ayan, Miss Ana, ano ang red flag symptoms para sa head and neck problems? And then, may baka tuluyan na, cancer na yon, pwede nang tawagin cancer. Sige nga po, Doc Jim. Thank you po. Well, unahin ko na lang yung pinaka-common lalo na sa profession, sa teaching or sa journalism. It's yung pamamaos or pamamalat. So if for example, nawalan ng boses or namalat or hoarse, no? We call that hoarse. For more than 2 weeks, it could be a sign na pwede siyang nagkaroon ng polyp, very simple polyp or minor polyp, or a vocal cord nodule. However, yung nodule or yung polyp could also be a sign na pwedeng nagkaroon ng cancer na. Lalo na in patients with high risk, halimbawa yung mga nagyoyosi or may mga other risk factors tayo tulad ng for example HPV infection, pwede siyang mag-cause ng cancer. Although to diagnose cancer, kailangan natin ng biopsy. But yung red flag na yun is yung mawalan na tayo ng boses for more than 2 weeks. Another thing is yung sinabi ko kanina, yung mga singaw sa lalamunan or sa bibig, no? If we have non-healing ulcers, tawag natin dyan, non-healing, ibig sabihin hindi gumagaling in the same spot for more than 2 to 3 weeks, that's also a sign na possible may problem tayo, may problem yung katawan sa repair, and this could also be an early sign of cancer already. Other red flags natin, for example, yung sa nose natin, hindi makahinga ng maayos, more than 3 weeks na rin, or minsan sa ibang mga patients, taon na iniinda na may problem talaga sa ilong, barado, tapos pag tiningnan nila sa mirror yung nose nila, parang may nakikita silang bukol. This could be very minor polyp na pwedeng simple lang yung sagot, but it could also be nag-uumpisang cancer na pala. So very important na wag natin silang ibaliwalain or i-ignore. Another thing would be yung mga kulanit sa leeg, no? Pwede rin siyang sign din of cancer. Yeah. Yan, Attorney Dot, yung binanggit na kulani, ano po, kung may nakakapa kayo dyan na konting bukol, pero yung bukol naman, movable yun. Kulani nga, di ba, Doc? Hindi po pwedeng isa-set aside, pwede. kailangan ipapatingnan, Doc Jim? Again, balik tayo sa 3 to 5 day rule natin. Kasi yung kulani actually ay normal part ng katawan. Sila yung mga iisipin nating sundalo ng katawan. So if there's an infection, yung kulani yung sumasalo ng infection at sila ay namamaga, lumalaki to try to contra or counter the infection. However, kung hindi pa rin talaga siya nawawala after 3 to 5 days, more than 2 weeks, then kailangan na talaga siya ipakonsulta. Okay. 3 to 5 days rule, Attorney Dot. Yan ang pinaka-importante natin matandaan. Ayan. Thank you for that. Doc Jim, Yes, Attorney Miss Dot, Annie. go please. Thank you po. Oo. Miss Annie, I think yung pong pinag-usapan po ni Doc na kulani, at saka ikaw din, Miss Annie, yung na-mention yung kulani na yan, ano, I think that's very, very important. Kasi yung mga ibang tao, hindi po nila pinapansin yan. But yun nga, sinabi ni Doc, baka pa, mamaya dyan maglilid na into cancer. Doc, how would you know if a kulani is something, you said kanina 3 to 5 days, di ba po? But what about sa pag-feel po? Kasi baka iisipin namin, ay ano lang naman, tagal na yan eh, wala naman akong problema eh. How Tagal would na we yan. know, di ba no, Miss Annie? Yeah, yes. How would we know na no, that's not a simple thing. Lalo na if it's been there for a long time. Does the size matter? If for instance, it's bigger already, should we already rush to a doctor? Sige po, Doc. Well, number one dyan is if hindi siya Go ahead, gumagalaw. Doc.
If may Kung mga hindi- kulani tayo, tapos medyo gumagalaw naman siya, sometimes kulani kasi or lymph nodes, tulad ng sabi ko, they're mga sundalo ng katawan. So sometimes they really get inflamed to fight bacteria. But if, for example, bigla siyang naging fixed, hindi siya gumagalaw, or hard, matigas, or meron ng kulani matagal na, tapos Yun. biglang in a span of a few months, biglang lumaki, dumami, then these are red flags already na kailangan ipakonsulta na talaga. Ayan. Ayun, Miss Annie, naging fixed siya, tapos matigas, tapos Yeah. lumaki, tapos dumami. Ayan ha, yung may mga kulani dyan. But Doc, okay, let me proceed with my question. Doc, ano po ba yung mga pangunahin po na risk factors na nakakaapekto po sa head and neck health? Lalo na po para sa mga kagaya po namin, nasa broadcast industry, mga teachers. Go ahead po, Doc. Well, primary pa rin ng mga risk factors natin for head and neck health is still tobacco and alcohol. So yung YOSI, it's been proven na cigarette smoke actually does cause cancers. Pag-inom ng alak, no, dapat moderate natin. And of course, ngayon nagkakaroon tayo ng trend lalo na sa mga younger, more sexually active individuals, no, yung tinatawag na HPV infection. Because HPV or yung human papillomavirus has been proven also or has been linked to certain cancers ng head and neck tulad ng, for example, cancer ng tonsils or cancer ng oral cavity. So pwedeng mag-cause siya ng cancer. Ayan, no, attorney. Okay. Detalyado. Okay, Doc, very, very clear. Oo, Miss Annie, itanong ko lang kay Doc. So, very clear naman yung iwasan natin yung YOSI or yung alcohol, konti lang. And then sinabi po nyo yung HPV infection. How do we get that? And what is the meaning of HPV infection po? HPV stands for human papillomavirus. It's a virus that is commonly Okay. found, no? Usually natatransmit siya sexually transmitted, although it can also be transmitted sa mga professions na high risk tulad namin, no? For example, kami we see patients a lot, binubusisi namin yung bibig, binubusisi namin yung ilong. So we could also, get that kung hindi kami protected. Usually yung subtype 16 is what usually is linked to oral cavity cancers and cancers of the tonsils. So etong HPV is preventable. So marami naman tayong vaccines for that, and vaccines can actually help, decrease the risk factor natin for acquiring yung HPV infections. Okay, follow-up question na Attorney Dot. Ayun. Doon sa sinabi mo, Yes. very important question ang ginawa ni Yes. Attorney Dot. Mm. Where can we get this vaccine, Doc Jim? Ito ba ay binibigay ng It's- libre ng government o ba doon sa mga interested? Paano sila po matuturukan? Saan nila pwede itong makita, mabili or what? Anong nire-require dito po? Actually, they can consult an OB, gynecologist, or pediatrician, or sa mga hospitals natin, like sa Manila Med, we do offer the HPV vaccine. Ako, I got myself vaccinated. Nagpabakuna ko ako sa pedia ng anak ko. So nagpasabay na ako na nag-vaccinate yung daughter ko. Nagpa-vaccinate na rin ako kasi I'm in a high-risk profession. Binubuklat ko, binubusisi ko yung bibig ng mga patients natin, and that's part of trabaho ko. So I did get the vaccine. So, ibig sabihin, Attorney Dot, kahit anong edad, pwede ito? Hindi lang sa mga bata, pati sa mga katulad namin na lumampas na kami ng 40. way back 25 years ago. Sige po, Doc, go please. Ano po yun? Hindi. Anong mga edad? Lahat ng edad? Actually, as young as 9 years old, it's already recommended. And even sa mga adults, even sa males, hindi siya limited to women only, no? Kahit sa mga lalaki ho, it's very important we also get ourselves vaccinated and be educated na important din yung vaccine sa mga lalaki. Kasi hindi lang naman risk factor for sa mga babae, but pati sa mga lalaki din ho. Okay. Attorney Dot, baka gusto mong sundan? Meron ka pang hihabol na tanong tungkol niyan? Yes. Okay na po? Hindi, Yes. Actually, Miss Annie, i-comment ko lang yung sinabi po ni Doc na
nakukuha po yan sa sexual intercourse, no? So, paalala lang po sa ating mga nanonood sa atin na, yung papalit-palit ng partner or kumukuha lang ng sexual partner kung saan-saan na hindi naman nila kakilala, mag-ingat po kayo dahil lagi po namin naririnig yan ni Ma'am Annie sa mga guest po natin na doctors. Ang dami pong pwedeng makuhang sakit sa mga sexual intercourse ninyo. Na Mga hindi tapat na lalaki siguro, na may asawa din, di ba? Maraming partners, di ba? Yung That's mga correct. binabayaran, ganyan, mag-ingat po kayo ha. Ayan na. Yes, that's very good. HPV. Sige, Yeah. Miss Annie. Ano ba yung mga preventive habits para mapanatiling malusog ang ating mga lalamunan, ang ating tenga, sinuses at oral cavity natin, Doc Jim? Okay, well, sa tenga, number 1 talaga is iwasan siyang kalikutin. The more kasi natin kinukutkot yung tenga, the more natin siya kinakalikot, the more nagkukos ng infection or problem. Sa ilong naman, iwasan natin of course yung pagyoyosi or yung mga second-hand cigarette smoke, or for example, kung hindi ganun kamaganda ang air quality natin tulad ng mga nakaraang araw sa Metro Maynila, no? Magsusuot tayo ng mask para hindi natin ma-inhale lahat ng mga toxic fumes, no? Sa atin namang lalamunan, of course, mas maganda we keep hydrated. And of course, overall health natin, like cardiovascular health, kasi hindi lang naman yung head and neck ang apektado, but also the entire body. So we eat healthy, we make sure we're hydrated, huwag matakot ko sa sunscreen, lalo na sa mga lalaki. Minsan kasi narinig ko yung mga patients kong lalaki, Dok, ayoko mag-sunscreen kasi nakakabawas ng macho. Actually, hindi naman pumipili ang skin cancer kung lalaki kayo or babae. If you're exposed to the sun, mas mahalaga maprotektahan yung balat natin. So mas better magsa-sunscreen po tayo. Lalo na ngayong summer, medyo mainit ang hapdi sa balat ng araw ngayon. Very important sunscreen ho. Wow! Yan. Okay. Okay. Trinidad? Doc, napaka-importante nung huli po ninyong sinabi eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize, no? So sa ears, iwasan kalikutin, nose, magsuot ng mask, throat, keep yourself hydrated, cardiovascular care, eat healthy, sunscreen. Okay. Doc, last question ko po ito. There are some people who kasi yung sinabi nyo kalikot ng ears eh. But there are some people who when they could not sneeze, they try to help their noses to sneeze by putting whatever, maybe paper. Di ba? Miss Annie, di ba? Yes! Yeah, Mayroon ako nakikita ganyan dati pa. Oo. Oo. Ginagawa talaga yan. Doc, anong masasabi po ninyo dyan? Yung nag-i-insert ng kung ano-ano para mapa-sneeze Mabahin. sila. Mm. Oo, Actually, mabahin. yung nose, ayan, yung nose kasi natin, meron talaga siyang normal nasal cycle. So nagpapalitan talaga sila. So it's usually every 6 to 8 hours. So nagko-congest muna or namamaga yung left, and then yung right, and then yung left, and then yung right. Now, ngayon, hindi siya advisable na magpasok ng kahit ano-ano. Because if papasok tayo ng mga tissue or sometimes yung inhaler, no, this can actually cause more problem. For example, dun sa mga Vicks inhaler natin, minsan nagkukos siya ng chemical atrophy or nasusunog yung balat sa loob ng nose. Sometimes naman nakakaiwan ng mga foreign body like yung mga tissue or yung mga cottons kasi kung ano nang pinapasok. So the best way to prevent yung mga, further magkaroon ng problem is to avoid putting things in your nose or maging kalikot sa ilong. Thank you. Alam mo, he's Ayun, brave. Naku. He's brave, Attorney Oo. Dot. That's why I Yes. like him. Yes. Brave siya. Hindi siya takot magsabi ng totoo. Ang galing. Yan. Oo, totoo. Oo. So, naku Doc, napakarami po naming natutunan po sa inyo and we want you to be back very, very soon. Thank you very much, Dr. Gerardo Añano, Dr. Jim D. Magila. He is an otolaryngology consultant at the Manila Med. Maraming salamat po at napakahusay po ninyo. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.